So eto na nga mga kababayan, pag-usapan po natin itong mga maiinit na ganap sa politika po sa ating bansa. Lalong-lalo na po dito sa ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na meron pong kumakalat ngayon na balibalita, usap-usapan, na di umano ang ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan, bagamat alam ho nating lahat na nanalo na ho siya sa pagka-alkalde at uupo na lamang ho siya sa pagka-alkalde sa Davao City. Pero ito ngang usap-usapan ngayon, mga kababayan, ipapadiskwalipika di umano ang ating Tatay Digong, mga kababayan. Katulad po ng ginawa nila sa Duterte Youth Party List. Katulad din po ng ginawa nila, mga kababayan, kay Uy ba yun? Yung katunggali ni Abante, na ngayon si Abante ay siya pa ang hinirang na nanalo sa 6th District ng Manila, mga kababayan. Nanalo pa. Ang dahilan lamang di umano, mga kababayan, dahil sa questionableng citizenship nitong si Uy, ito ang katunggali ni Abante. Kapag nga naman hindi kanila, mga kababayan, ang isang politiko, kapag hindi ho nila kaalyado, ipinapadiskwalipika ho nila, mga kababayan. Gagawan ho nila ng kung ano-anong mga rason para lang wag mapwesto. Kaya para sa akin lang to, bagamat nakakalungkot, mga kababayan, at hindi ho natin gustong mangyari ito sa ating dating Pangulong Duterte, baka totoo po itong usap-usapan ngayon na maaaring madiskwalipika po ang ating dating Pangulong Duterte sa kanyang pagka-alkalde. At ang uupo bilang alkalde ng Davao City, mga kababayan, ay si Nograles, na pinakain ng alikabok ni Tatay Digong. Papayag kaya ang mga taga Davao City na hindi mauupo bilang alkalde ang dating Pangulong Duterte? Medyo magulo yan, mga kababayan. Hindi papayag ang mga taga Davao City yan. Lalong-lalo na itong mga solid na mga supporter ng ating dating Pangulong Duterte na matagal nang naghihintay at umaasa na siya manunungkulan na bilang alkalde sa Davao. Tapos itong usap-usapan nga ngayon, mga kababayan, na naku, wag naman sana madidiskwalipika pa yata ang kanyang pagkapanalo. Sa bagay, mga kababayan, doon pa lang po sa interim release na ang ating dating Pangulong Duterte ay hindi makakauwi sa ating bansa dahil wala daw jurisdiction ang ICC na manghimasok sa Pilipinas. Pero nung kanilang kinuha o dinukot ang dating Pangulong Duterte, nagawa ho nila. At higit sa lahat, hindi di umano mangingialam ang gobyernong bangag, mga kababayan, sa usapin dito sa ICC. Kaya buti na lamang at mayroong isang bansa na handang kupkupin ang ating dating Pangulong Duterte. Doon siya mananatili habang dinidinig ang mga aligasyon laban sa kanya. Hindi ho ganun kadali, mga kababayan, na diringgin ang kaso ng ating Pangulong Duterte. Hindi pa rin po natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Bagamat magaling po ang mga abogado ng ating dating Pangulong Duterte, at diyan tayo humuhugot ng lakas, diyan tayo humuhugot ng pag-asa
para makauwi ang ating dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pero mga kababayan, ang nakakalungkot po, aampunin lang na lang siya ng ibang bansa para makalabas siya ng detention center ng ICC. No? Kahit pa paano, masaya na rin ito para sa atin dahil makakasama niya na yung kanyang mga mahal sa buhay, mga anak, asawa, ayan, at mga apo, lahat ng mga nagmamahal sa kanya, maaari na siyang makasama anumang oras, anumang araw. Yun lang ang kagandahan doon, kahit na hindi siya nakauwi o hindi pa siya makakauwi sa ating bansa. Pero hindi ho kasi yan ang punto ngayon eh. Hindi ho yan ang kumakalat ngayon na usap-usapan, kundi itong usap-usapan nga na maaaring madiskwalipika po ang ating dating Pangulong Duterte. Magagaya po sa Duterte Youth Party List. Ano nangyari? Hanggang ngayon, floating pa sila o baka nga tuluyan na itong hindi makaupo itong Duterte Youth Party List na napakalaki ho ng boto. Pinagkatiwalaan po ng mga kababayan natin. O si Uy, nakatunggali ni Abante na napakalaki ho ng kalamangan ng panalo nitong si Uy kontra dito kay Abante. Pero Otragis, si Abante pa ang hinirang o mauupo. Nabaliwala rin po ang boto nitong si Uy. Ganito talaga ang administrasyon ngayon, mga kababayan. Tingin ko lang ito sa tingin ko lang kapag hindi ho nila kaalyado, ginigipit ho nila. Kaya pala yung ibang mga politiko, yung ibang mga mambabatas na mga duwag, mga kababayan, duwag ba na makipaglaban sa tama, walang ibang naiisip ngayon kundi kumapit na lang sa patalim. Oo, ang ginagawa nila niyan. Kapit sa patalim yan, mga kababayan. No? Di balin lang masabihan sila ng ating mga kababayan na walang prinsipyo, walang paninindigan. Importante ho sa kanila yung kanilang posisyon, yung kanilang pagiging politiko. Talagang politiko lang sila. Hindi nila, wala ho sa kanila yung yung tunay na paglilingkod po sa kanilang mga constituents o sa ating bansa. Kaya kita nyo, ang dami ngayong mga buaya, mga kababayan, mga buaya dyan sa Kamara, pabuaya man dyan sa Senado na nakadikit ngayon sa administrasyon. Yung bang umaasa sila sa kapangyarihan nitong administrasyon na ito, na kahit na alam yan nila, posibleng hindi nila alam yan, na mali na ang ginagawa, parang kinukonsinti pa ho nila. Okay lang, bahala kayo dyan, importante kami ang makikinabang. Parang ganun lang, mga kababayan. Kaya wag ipanalangin po natin na sana wag naman pong mangyari sa ating dating Pangulong Duterte na tuluyan ngang hindi mauupo bilang alkalde ng Davao City. Sana sa lalong madaling panahon magawa ng paraan ng mga abogado ng ating dating Pangulong Duterte na siya makauwi sa ating bansa, o kahit mag-oath naman lang muna, makapanumpa man lang muna, okay na tayo dyan. Siguradong mauupo niya bilang alkalde, at baka kalaunan sa tulong na rin ng magagaling na abogado niya makauwi siya sa ating bansa at makasama na natin siya, mga kababayan. Dahil unang-una sa edad niya, 80 anyos na, sobrang tanda niya na, mga kababayan, para pahirapan pa ni Bangag. Grabe, wala siyang konsensya, hindi na siya naawa. Igagaya niya ba talaga sa ama niya yung
yung nangyari sa ama niya, sa Marcos Sr. dito sa dating Pangulong Duterte, di ba? Parang ganun siguro yata ang gusto niyang mangyari, na umuwi na lang ng Pilipinas itong kanyang ama na wala ng buhay. Baka yun ang gusto niyang gawin sa ating dating Pangulong Duterte. Hindi ho makakapayag ang karamihan niyan sa atin, at higit sa lahat, hindi hahayaan ng pamilya Duterte na ganoon ang mangyari. Kung nangyari sa ama ni Bangag yan, kasalanan din naman nila yun eh. Diba? Yun, kung ngayon nangyari, yung mga pinagagawa ng Marcos Sr., hindi malayong mangyaring madala rin sa ICC. Nagkataon lang. Nawala pa yatang ICC noon. Di ba, mga kababayan? So, yun po ang mga naging usap-usapan ngayon. Huwag naman sana mangyari na madiskwalipika ang ating dating Pangulong Duterte. Nandito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.